sa atin lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat man sulok ng mundo na nakapanood ng channel ko. Magandang araw. Ito mga bro, part 2 ito sa sinasabi kong hinati na ba to? Ayan. Hinati na ba to? Dito ang kanyang hati sa ibabang bahagi. At doon ang kanyang katawan. Tiningnan namin, ang tawag namin dito ay isang crocodile marker stone. Ayan, nakanganga siya. At yan ay sa likod na bahagi, doon ang buntot. At ang ibig sabihin yan ay mountain slope o mga dead creek ang hinahanapan namin mga bro. At hinanap namin kung saan banda ito ang binabatayan namin, ang sign na ito. Yan mga bro, isang letter Y na sign. Hinahanap namin para mabigyang linaw ang mga sinasabi kong mga sign. At dito ang unahin natin. Diyan ang araw, 6 o'clock in the morning. Diyan sisikat. Nakasentro itong marker na malaking bato mga bro, na sinasabi kong crocodile marker. At dito banda sa right side direction, yan, may nakita kaming nakaway dito mga bro na sapa. Pero ay ito yung sapa. Pero yung sinasabi kong marker ay isang dead creek ang nakaway mga bro. Ito yung sapa. At yan yung dead creek na sinasabi ko. Yan ang hinahanapan namin ng mga sign. At nagtaka kami bro dahil nakakita kami ng mga sign dito banda. Tansa ko lang galing sa bato na malaki ay mga 50 meters. Yan, ito ang dead creek. May tubig pero maliit lang mga bro. Yan. Dito bahagi. Ito ang creek na ito mga bro. Magkakatubig lang ito kung umuulan. Yan. Maraming bato pero walang tubig. Nakaliter Y siya sa sapa na yan. Yan banda, nakaliter Y. At dito ang hinahanapan namin ng sign. May sikreto kami bro na nakita. Ito ay bihira mga bro, pero ito ay pagsusuri lang talaga. Kaya bro, sa mga vlog kong ito, marami talaga akong natutunan. Marami akong bagong natuklasan sa paglibot namin ng ereyang ito. Ito, natuklasan ko ang bihira na mga sign. At may sabi sa akin, isang batikang treasure hunter, pag yan ang makita mo na klase na sign na napakapinong-pino malapit sa deposit,
Ito yun mga bro, dito banda. Yan, may nakita kaming sign dito mga brother na parang karayom lang ang guhit. Yan, pakita ko sa inyo mga bro. Yan, alam nyo ba mga katiits kung ano yan? Yan ay ken. Ang ibig sabihin ng ken ay meters. Ito mga bro, gawa ito ng tao, pero hindi ordinaryong mga tao. Sila ang gumagawa dito ay mga Japanese, dahil yan, nakita namin ken dito may 2 at x, may dot dito pa sa x. Yan, kung magklaro ninyo sa camera mga katiits, yan ang pinakasekreto. Ibig sabihin ken 2 times. Dito sa palibot ng bato na ito mga bro, may mga deposit na mga maliliit. Yan ang mga sign dito. Ito ay number 3, 3, 1, 4. At yan, parang kung naklaro nyo mga bro ay nakaganyan. Parang letter C mga bro. Entrance 314, may guhit pa sa ibabaw na bahagi. Yan mga bro, para malinawan kayo, dahil hindi masyadong klaro. Ito ay sa ibabang bahagi 251 dito, at 105. Yan ang pinagtakaan namin mga bro, dahil naka slash siya dito, ganyan, naka slash. Ito yung ken. Ang measurement kasi sa mga Japanese mga bro, kanji measurement, dalawa. Ang ken ay meters, ang shaku ay feet. Yan ang measurement ng mga Japanese kanji. At ito pinapakita ko sa inyo mga bro, dahil bihira ito mga bro, para matutunan niyo ang napakaliit na mga guhit sa bato. Hindi ito gawa ng mga Pilipino, dahil kung tingnan niyo mga bro, ang lugar na ito ay kagubatan na. Walang tao dito nakatira mga bro sa lugar na ito. Yan, kung makikita niyo, walang tao dito. At yun ang pinagtaka namin, dahil sa gitna ng creek na ito ay may nakita kaming sign. Ito ang tinutukoy ng stone marker. Yan, walang katao-tao dito mga bro, pero para malinawan kayo, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nakasulat yan. Yan mga bro, yan ang nakasulat, ken 2 times 314. Yan ang nakasulat. Kaya ginamitan namin ng kompas kung makuha ba namin, dahil nung tiningnan namin dito banda, naka-triangulation, may butas dito. Ganyan mga bro, ito may butas dyan, butas, at ito parang nature kung tingnan mga bro, pero mag-ingat tayo sa treasure hunting, dahil
Parang nature lang yan kung tingnan. Ito ang center. Ito yung bato na nasa gitna ng tatlong naka-alignment na deposit. Yan. Napakasikreto mga bro. Yan ay bantayan ninyo. Aksidente na nakita namin. Ken, meters ang ibig sabihin yan mga bro. Kahit i-research pa ninyo. Shako ang fit. At ito, kuna namin ng direksyon. Electronics ang gamit naming kumpas mga bro. Para maintindihan ninyo. Una tayo sa nakalagay dyan 314. Dito yung bato 314. Paghawakan ko sa kasama ko para maklaro natin. Yan 314 dito sa bato kung anong tatamaan. 314 dyan banda mga bro. Dyan sa may nilagay kong kahoy 314. Yan northwest dyan banda. At dito sa isang 215, ito yung nandyan sa mga sa bato mga bro nga nakaukit. Yan 251. Yan dito 252, 251. At ang target niya mga bro dyan banda. Yan yung isang batong yan 251. Kuha sa ito mga bro ang may sign na tatlong hole, apat, tatlo dito, isa dito, nasa gitna, apat lahat. Ganyan mga bro. Yan apat. At ang ikatatlo natin 105 dito banda 105 dyan mga bro. Dito banda dito yan dyan banda dyan sa may heart na bato, heart ito mga bro. At may yan pa dito entrance sign, isa itong heart na patulis yan mga bro. At tinuro niya yung malapad na bato dito banda, ang malapad na bato yan yung heart. At ito ang malapad na bato. Ang target namin dyan, sinukat na namin ito mga brother sa meters. Galing dito sa bato sa may marker na Ken 2 meters banda dito, 2 meters at 2 meters din banda dyan na bahagi. At yan may nakaumbok na mga bato dito. Yan ang tandaan natin mga bro. At may passageway sign. Yan, kita natin. Tinatarget niya ang isang bato doon. At
Naka letter B dito. Tinuturo naman niya ang dyan banda. Ganyan ka sikreto ang mga Japanese mga bro. Ang kanilang mga sign. Yan. Isang slash. Tinuturo niya ang bato. Yun. At tinuturo naman niya yung dito. Entrance. Dyan. Yan banda. Yan ang mga sikreto mga brother. Mantay tayo sa mga sign ng mga Japanese. Dito banda. Isang heart. Dyan kami nagtaka. Nakita namin yung isang heart na yan. At dyan kami nag-umpisa na hanapan itong batong ito. Kung meron bang mga sign. Pero napakasikreto mga bro. At dito may letter C. Ganyan. Ito. May dot. Confirmation hole. Dito lang banda mga bro. Harang ito. Yan. Yan ang tamang pagdikod. Hindi lahat ng mga site ay pwedeng gamitan ng kompas. Yan ang tandaan ninyo mga bro. Na kapag may mga numbers na nakikita niyo sa mga bato. Yan. Suriin yung mabuti. Ken, ang ibig sabihin 2 times galing sa batong ito mga bro. Tigda 2 meters galing sa batong ito papunta sa batong ito. Yan. Na may triangular holes dito. Dito banda. Yan. 1, 2, 3. Yan ang center. Yung may sign na Ken. Bantayan natin mga bro sa triseranting. 1. Yan ang tinuturo. Yan ang digging spot. 2. Yan. Galing sa batong ito mga bro. Yan ang 2. Diyan banda. Yan. Sa nakaumbok na mga bato. At ang 3. Dito sa my heart. Yan. Dito banda. Ito ay divided treasure. Dahil ang meaning ng hinati nila ang bato doon. Ang heart. Nakaturo din patungo doon sa may sinasabi kong stone marker na hinati. Yan ang ibig sabihin. Divided treasure. Ganyan sila ka logic maggawa ng mga sign mga bro. Hindi nila hinahalata. Yan. Dito ang isang digging spot. Sign na Ken at mga numbers. At ito yung slash na tinuro naman niya ang isang bato. At dito nakaganyan. Tinuro naman niya ang heart na sign. Diyan banda. Yan ang mga sikreto mga bro na sinasabi ko. At dito, ito ang sinasabi kong mga sikreto ng mga Japanese. Sana'y maintindihan nyo mga bro. Dahil ang lahat ng mga sign paiba-iba. Kaya kung makikita ninyo, hindi ako masyadong gumagamit ng kompas. Dahil ang area lang talaga na nangangailangan ng kompas. At ang iba, yung mga clock kompas at sun kompas, iba't iba ang mga pamamaraan doon. At ang eclipse treasure, iba din. Kailangan kilatisin. Baka hindi makatugma ang decoding. At hindi ako gumagamit ng magnetic compass dahil ang electronic compass ang ginamit ko sa cellphone lang para makita sa camera na ang nakasulat dito sa papel dito
Hindi kasi maklaro sa camera. Diyan. Kaya dito namin isinulat para lubos niyong maintindihan mga bro. Yan yung mga sign dito. Yan. Ken. Ang ibig sabihin yan mga bro, meters. Tigda 2 meters ang mga nakatriangulisyon na spot. Yan. Eksakto mga bro. Meron itong mga small deposit. Yan. Hindi lang namin ito operate dahil kailangan pa naming sumangguni sa may-ari ng lupang ito. At dito meron pang maliit na foot marker, may dot dito, dyan nakaturo sa may heart, dyan banda. At ito harang na ito mga bro, itong batong ito at yung heart dito ang tinuro ng compass na 105 east direction, dyan banda. At sana'y naunawaan ninyo ang mga sinasabi ko mga bro sa treasure hunting. Yan, napaka tricky na mga Japanese, marami silang mga pasikot-sikot. Yan, ito yung mga numbers. Yan, number 3, 251. Ito ang pinaka sikreto mga bro, dahil kapag ito ang nakita mo sa site mo, sigurado ka na hindi ito gawa ng mga tao na walang magawa sa buhay. Gawa ito ng mga Imperial Army, mga Japanese na nakapunta dito. Ito yung Dead Creek na sinasabi ko, na nakarugtong sa sapa. Kung tingnan natin ay nakaliter Y ito. Doon sa ibaba ang isa pang Y na sapa, at masyadong mataas na ang video ko mga bro, kaya itong isa lang ang pinakita ko sa inyo, dahil tingnan ko pa ang isang Y kung anong meron doon. Ito pa kasi ang tingnan namin. Maraming salamat. Sana'y unawaan niyo ang isang decoding kong ito. Bihira ito mga bro. Sana'y may kaunti na kayong nalalaman sa mga sikreto. Yan, naka-triangulation. Yan yung nakaumbok na bato. 2 meters galing dito sa matatawag nating stone map na rin. Yan, 2 meters yan. At dito 2 meters din, yan banda. At dito sa kabila, yan 105 yan banda. At 105 yan banda. At dito saling dito 314 yan ang northwest. At dito 251. Yan ang mga direksyon mga bro. Maraming salamat sa panonood niyo ng channel ko. Magandang araw.